magpapadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Live po tayo dito sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng mga salita ng ating pong Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga tagapakinig, sa lahat ng mga naabot ng himpilang ito, sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, sa Samar, dyan po sa Bihia, sa mga coastal areas ng Magallanes, Bulan at Matnog, maging sa Santa Magdalena. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Anuman po ang ating pong mga pinagdadaanan, anuman po ang ating mga sitwasyon, huwag po nating kakalimutan na may Diyos na totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa atin, na handang umalalay at sumaklulo sa oras ng ating pangailangan, basta tumawag lamang po tayo at manampalataya sa kanyang kakayahan at kapangyarihan. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church Bulan. Amen sa tatlong congregation po na pinangasiwa ng ating pong pastor. Ang congregation po dyan sa Magsaysay, dyan po sa Iquirino at sa Santa Remedios. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga kapatid sa pananampalataya. At salamat sa Panginoon sa tagumpay ng gawain kahapon sa atin pong ginanap na first Sunday service, mga kapatid, joint fellowship sa dyan po sa Iquirino. Salamat po sa lahat ng mga dumalo. At victory report din, mga kapatid, na right after ng Sunday service kahapon, meron pong 4 na mga tumanggap sa
Panginoon, sa pamamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Ang Diyos po ang patuloy na nagbibigay ng pagtatagumpay. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid, sa lahat ng mga kapatiran din natin dyan sa United Pentecostal Church Bulan, mga kapatiran po natin dyan sa UPC Matnog, maging dyan po sa Manurabi Church. Magandang umaga po sa mga kapatiran natin, kapatid natin sa pananampalataya. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Maging sa lahat ng atin pong mga Facebook Live viewers, Sister Christine Burabo, good morning. Pagpalain ka ng Panginoon. Maging kay Sister Elena Murata Burabo, God bless po. Salamat po sa inyong pagsubaybay dyan po sa Metro Health. At pagbati po kay Brother Adam Murata, pagpalain ka po ng Panginoon kapatid, at patuloy na bigyan ng fast recovery ng ating pong Panginoon in Jesus name. Maging kay Sister Yoli Albao, magandang umaga po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Brother Andy Orozco, good morning. Amen. And also Sister Divine Espela Guyal, Brother Felipe Iscresa, Sister Laura Gumban dyan po sa Barangay Lahong, pagpalain po kayo ng Panginoon. And also Sister Gemma Guelas, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Santa Remedios. Amen. Sina Nanay Puring, Tatay Jose, ang Solidad family at ang Isiha family, maging ang Guneo family, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Praise God. Pagbati din po sa kay Sister Emerly Roncesvalles dyan po sa UPC Matnog. Magandang umaga po. And Sister Dolor Quezon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Narito pang aking pong mga kasama para sa inyo po ay bumati. Amen. Praise God. Good morning po sa lahat, at lalo na po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa FB Live at sa lahat ng mga nakatune in sa kanilang mga radio. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, at maging pagbati rin po sa mga kapatid natin dyan sa Barangay Zone 7, sa Hipolyo family, kala Brother Rigor, kala Sister Cheryl, kala Brad Ute, at ganon din kala Nanay Celeste, at kay maging kay Brother Aing Weden na patuloy na kasubaybay sa Facebook Live, at maging sa aking pinsan kay Brother Jason. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong panonood at pakikinig, at magpatuloy lamang po tayo sa panonood sa programang ito, at maging sa mga kapatiran natin sa Barangay Aquino, good morning po dyan sa lahat ng Gotis family, at maging sa Griego family. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon, at isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Yan. Brother Chari. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng nakikinig po sa radio at sumusubaybay, at maging sa FB Live. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon, at isang pagbati po dyan sa Aswila family sa Barangay Aquino. Mamayang hapon po ay mayroon tayong Bible study, at tayo po ay mag-akay po mga kapatid, lalo na sa yung malapit na mga kapatid na mag-baptize. Patuloy nating ipanalangin, at ang Guyal family, patuloy tayo na magpakalakas sa paglilingkod sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos, pagpalain tayong lahat mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Jesucristo. Pagbati sa lahat ng atin pong mga kapatiran. Good morning Sister Josa Rosario Patricia, pagpalain ka po ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Praise God. Amen. Sister Yuli Albao, thank you so much for watching from Pasakaw. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. By this time, tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Simulan po natin ang atin pong pagtatalakay ng kanyang banal na salita sa pamagitan ng atin pong pananalangin, na kung saan mga kapatid, hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay at patnubay sa atin pong pagtatalakay. Let us pray mga kapatid. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Dama namin ang proteksyon at pag-iingat na iyo pong ipinagkaloob
habang kami natutulog, O Diyos. Sa dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo pong pagpalain ang amin pong mga tagapakinig ngayon sa kanilang mga radio, mga nanunood sa Facebook Live. Panginoong Hesus, buksan mo po ang kanilang mga kamalayan sa bawat salita mong amin pong babasahin at pag-aaralan, at patuloy mo kaming gamitin mightily sa pag-aaral namin at pagpapahayag ng iyong banal na salita. Hipuin mo ang puso at isip ng mga tagapakinig namin, magpahayag ka po at magpakilala sa kanila, at patuloy pong silang tulungan na maunawaan at maintindihan ang mga salita mong kanilang mapapakinggan. Panginoong Hesus, pagpalain mo po, O Diyos, ang aming pong pagtatalakay. Ang aming mga tagapakinig ay patuloy mo pong katagpuin ang kanilang pangailangan. Thank you very much, Lord. Magbigay ka po ng kagalingan sa may mga karamdaman. Magbigay ka po ng kapayapaan sa mga nagugulumihanan. At patuloy pong ipagkaloob, O Diyos, ang kasiyahan at pagpapala sa amin pong mga kababayan. Thank you very much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pakikinig ng Kanya pong salita sa pamagitan ng atin pong programa, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. So, ang lagi nilang pinopromote ay ang magkaisa, magkasama-sama. Wala namang masama doon ang magkaisa at magsama-sama. Basta't maganda ang dahilan ng pagkakaisa at nasa katotohanan ang pagkakaisa at tama ang pinagkakaisahan. Pero kapag mali na ang pinagkakaisahan, doon na po nagkakaroon ng kasamaan. At hindi na po yun makabubuti sa mga mananampalataya, at higit sa lahat, hindi yung kalugod-lugod sa Panginoon. Ang maraming mga tagapangaral ngayon na ang kanilang promotion, mga kapatid, ay hindi lang sa pagkakaisa, kundi magsama-sama, amen, at magtulungan. Wala namang problema yon, basta tama ang dahilan ng pagtutulungan at nasa katotohanan ang pagtutulungan. Karamihan sa mga tagapangaral ngayon ay hindi nilang binibigyan ng pansin ang tamang doktrina na dapat ipinapangaral, mga kapatid. Amen. Praise God. Kagaya po dito, mga kapatid, sa number 1 na atin pong pag-aralan, yung false doctrine na nagbibigay ng kalituhan din at nagdadaya sa mga taong walang malay sa salita ng Diyos. Kaya ito pong atin pong pag-aaralan, ito po, mga kapatid, ay paalala, pagtuturo, mga kapatid, sa atin pong bawat isa. Huwag nating hayaan, sabi doon sa sinabi natin, sa binasa natin, subukin ang lahat ng bagay. Kaya ang number 1 na ating pag-aaralan ay yung doktrina ng prosperity gospel, na kung saan, mga kapatid, amen, ang kanilang aral ay tumutukoy o nakatuon lang sa material na kayamanan. Mga kapatid, yun yung mga constant wealth na tinatawag, yung mga worldly success, mga kapatid. Amen. Ang mahalaga sa kanila, magkaroon ka lang ng pananampalataya, pagpapalain ka, okay na yon. Yun na naman ang mahalaga, ang maging masaya ka, yun yung aral nila. At ang basihan ng kanilang paglilingkod ay yung pagpapayaman at yung kayamanan. Walang mahalaga sa kayamanan, walang problema sa kayamanan, basta't hindi isinasantabi ang totoong aral, mga kapatid. Ang problema po kasi kapag nangaral tayo ng kayamanan, isinasantabi natin ang mahalagang bagay, mga kapatid. Kaya ang kanilang mga pinapangaral, puro na lang blessings, financial blessings, mga kapatid. Wala nang pagsaway sa mga maling gawi. Mga kapatid, yun yung aral ng prosperity gospel. Mga kapatid, ang kanilang mga pinapangaral lagi, yung kayamanan, yung mga material na bagay, mga kapatid, kung paano yumaman, kung paano i-manage ang ganito, wala namang problema yon. Pero ang problema kasi, doon na sila nakafocus. So, ibig sabihin na, kumbaga, hindi nila ipinapangaral na mayroong pagtitiis. Kagaya ng sinasabi dito, mga kapatid, sa John chapter 16 verse 33.
Pakinggan natin ang sinasabi ng ating pong Panginoon. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na sa sanglibutan meron kayong kapighatian. Kaya kung meron man tayong dapat ipangaral, dapat balanse. Hindi lang sa mga material na bagay, kundi maging doon sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo, mayroon tayong kapighatian dito sa mundo. Mga kapatid, kaya nga ang Panginoong Hesus nagpapayo, laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Mga kapatid, marami tayong kapighatian na mararanasan dito. Kaya sa mga tagapangaral, huwag nating dayain at huwag natin linlangin yung mga taong nakikinig sa atin na paaasahin natin sila na tila baga ay wala na silang mararanasan kapag naglingkod sila sa Panginoon. No, mga kapatid. Amen. Kaya nga, ang ganitong aral na prosperity gospel, pagka naghihirap ka, ibig sabihin, hindi ka masunurin, Badchari. Pag naghihirap, hindi masunurin. Pero tingnan natin, ano ba ang karanasan ng mga apostol? Mga kapatid. Ano ba ang karanasan nila Apostol Pablo, mga kapatid, nung sila po ay naglilingkod sa Panginoong Hesukristo? Amen. Basahin natin ang sinasabi ng 2 Korinto 11:23. Pakinggan natin. Ibig sabihin, saan man sila pumunta, talagang yun yung nararanasan nila, mga kapatid. Kaya hindi po totoo na pag ikaw ay naghihirap, hindi ka masunurin sa Diyos. Mga kapatid, hindi po yan totoo. Kasi dalawang klase po yan. Pwedeng sinusubo ka at pinapatatag ka, o kaya naman pinapalo ka dahil may maling ginawa ka. Dapat ganun ang atin pong ipinapangaral. At dapat ganun po ang tamang pangaral. Binabalanse ang lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya nga doon sinusubok ang lahat ng bagay. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, mag-ingat po tayo sa mga prosperity gospel. Yung mga sugar-coated, mga kapatid, na mga simbahan, mga nangangaral na kung saan wala nang pagsaway sa mga maling gawi o gawain ng mga tao. Mga kapatid, ang totoo po, ang totoong pagpapala ay spiritual blessing. Hindi po lahat ay material. Mga kapatid, yes, magpapala ang Diyos ng material, pero ang pinaka totoong pagpapala talaga ng Diyos ay ang spiritual na pagpapala na galing sa atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya ang prosperity gospel, mga kapatid, hindi po yan sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Dahil ang aral nila, more on material things, material blessings, mga kapatid. Wala nang pagsaway, hindi na ituturo ang totoong nararanasan at realidad sa pananampalataya bilang Kristiyano, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, na false doctrine, ito po yung tinatawag na universalism, mga kapatid. Ano po yung universalism, mga kapatid? Amen, everyone will eventually be saved, mga kapatid. Ano man ang kanilang paniniwala o ginagawa, mga kapatid, sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Yun ang aral nila. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, kinakansela ng pag-ibig ng Diyos ang paghatol ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo parurusahan ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ito naman ang pinapangaral nila, love. Mga kapatid, ano man ang iyong paniniwala, ano man ang iyong ginagawa, dahil ang Diyos ay pag-ibig, mahal ka ng Diyos. Kaya okay lang kung ano man ang iyong ginagawa. Mga kapatid, kaya nga dito natin makikita, amen, na kung saan tinutolerate yung mga maling gawain. Kahit obvious naman na mali, pero tinutolerate dahil ang lagi nilang pinapangaral, God is love. Pero ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa ganitong aral, mga kapatid, na nakafocus lang sila sa God is love, mga kapatid? Tingnan natin ang sinasabi dito sa babasahin ni Brother Raymar, mga kapatid. Pakinggan natin, mga kapatid. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo.
kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Amen. So sabi ni Apostol Pablo, Romans chapter 11, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. So dito natin makikita mga kapatid na ang aral ng universalism, nakafocus lang sila sa pag-ibig ng Diyos. Pero ang aral ni Apostol Pablo, anong mamasdan natin? Yung kabagsikan, yung kabutihan, at yung kabagsikan ng Diyos. Yung kabutihan sa mga namamalagi sa pagsunod, yung kabagsikan sa sumusuway. Kaya ang Diyos, hindi lang siya pag-ibig, may kabagsikan din siya. Mga kapatid. Kasi kung ang Diyos pag-ibig, okay lang na kung ano man ang ginagawa natin ay okay lang sa Kanya, wala na sanang impyerno. Mga kapatid, tandaan natin, hindi po tinotolerate ng Diyos ang mga maling gawain ng tao. Kagaya, lalo na mga kapatid, ang pinakahalimbawa niyan, si Lucifer. Nung gumawa ng mali si Lucifer, ibinagsak sila ng Diyos. Ganon din ang tao, mga kapatid. Hindi ang Diyos nananahan sa kamalian. Kaya hindi niya tinotolerate ang kamalian. Kaya nga narito ang salita ng Panginoon para tayo ay tuwirin, para tayo ay ayusin, para tayo ay pangaralan at turuan, mga kapatid, mga kaibigan. Ano pa ang sinasabi, mga kapatid, dito sa sinasabi ng ating pong Panginoong Hesus? Pakinggan natin ang babasahin ni Brother Chari. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. Walang hanggang kaparusahan, tandaan natin na ang lugar na pwedeng puntahan ng tao pagkatapos ng buhay dito sa mundo, walang hanggang kaparusahan, walang hanggang buhay. Alam natin, ang walang hanggang kaparusahan sa impyerno yan. Ang walang hanggang buhay sa langit yan. Kaya ang mga matuwid, sabi ng Panginoon, sa walang hanggang buhay. Ang mga hindi, walang hanggang kaparusahan. Kaya yung aral lang universalism na nakafocus lang sa God is love, hindi po yun sinasang-ayonan ng Biblia. Huwag lang tayo, mga kapatid at mga kaibigan, mag-focus sa pag-ibig ng Diyos. Yes, totoo po na ang Diyos ay pag-ibig. Pero hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. Mga kapatid, meron din siyang kabagsikan. Kaya nga yung sinabi na Apostol Pablo doon sa Romans chapter 11, na masdan mo nga ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan ng Diyos. Kaya, mga kapatid, ito yung talata na magre-remind sa atin na kailangan natin mag-ingat, kailangan natin, mga kapatid, sumunod sa utos ng Panginoon upang nang sa ganun, hindi tayo makaranas ng kabagsikan ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na ang magturo sa atin na universalism na aral ay magdulot sa atin doon sa, o magdala sa atin doon sa kapahamakan. Ang aral ng universalism na God is love, ano man ang iyong ginagawa, mga kapatid, ano man ang iyong paniniwala, ibig sabihin kahit ang paniniwala mo ay Diyos si Satanas, ligtas ka. Pag ang paniniwala mo ay si Satanas ay Diyos, tapos yung mga alagad niya ay anghel, tapos ligtas ka. Kasi ang belief ng universalism, kaya nga yung word na universal, sabihin kahit ano, kahit anong ginagawa mo, mabuti man o masama, ano man ang paniniwala mo, mabuti man o masama, dahil ang Diyos ay pag-ibig, mahal ka ng Panginoon, ililigtas ka ng Panginoon. Hindi po. May kabagsikan din ang Diyos. Mabagsik ang Diyos sa mga taong sumusuway sa Kanya. Pero mabuti ang Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ganun lamang po kasimple yun. Next na talatang atin pong babasahin, mga kapatid. Amen. Praise God. Amen. Ito po ay tumutukoy doon sa aral o doktrina ng hyper grace. Itong hyper grace, mga kapatid, ito yung nangangaral na once you are saved, always saved. Na once you are saved, amen, sin doesn't matter, hindi na mahalaga ang kasalanan. Mga kapatid, hindi mo na kailangan magsisi at pagsikapan na mamuhay ng may kabanalan,
sapagkat ang grasya ng Diyos ang bumabalot sa lahat. Amen. Kaya kahit namumuhay ka sa kasalanan, dahil may grasya ang Diyos sa tao, yun ang bumabalot, mga kapatid, sa tao para hindi makaranas ng galit at puot ng Diyos, yung grasya ng Panginoon. Kaya nga ang aral nila, once you are saved, always saved. Ang tawag po dyan, mga kapatid, ay mga hyper grace. Na dahil sa habag ng Panginoon, mga kapatid, ay kahit anuman ang ginagawa mo, manampalataya ka lang, mga kapatid, kahit bumalik ka na sa dati mong ginagawa, manampalataya ka lang, ligtas ka na. Hindi po yun, mga kapatid. Pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Amen. Yun ang sinabi ng atin pong Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na yung once you are saved, always saved, mga kapatid, dapat, amen, sangguniin muna natin yung turo ng atin pong Panginoong Jesucristo. Saan ang may buhay na walang hanggan? Doon sa mga kasulatan, mga kapatid. At ang mga bagay na yon ang nangagpapatotoo sa atin pong Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Yung aral na once you are saved, always saved, hindi po yan sinasang-ayunan ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sunod na talata, mga kapatid, na atin pong mabasa, pakinggan natin ang sinasabi. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Amen. Praise God. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6, tayong patay na sa mga kasalanan, paano pa ba tayo mamumuhay dyan? Ibig sabihin, once na ikaw ay nanampalataya, ang aral kasi ng once you are saved, always saved, hindi nila binibigyang diin, mga kapatid, yung pananampalataya. Basta't manampalataya ka lang, maniwala ka, manampalataya ka lang sa Panginoong Jesucristo, okay na. Okay na. Kahit bumalik ka na sa dati mong gawain, okay na yan. Basta't wag mo lang alisin ang pananampalataya mo. Mga kapatid, ang totoong nananampalataya, sila po yung mga taong sumusunod. Mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, paano na tayo mamumuhay sa dating buhay samantalang tinalikuran na natin yun, mga kapatid. Amen. At yung grace na tinutukoy dito, mga kapatid, ay hindi po yung grace na kumbaga basta mo lang kukunin tapos okay na, may kaligtasan ka na kahit ano pang ginagawa mo. Yun yung aral ng hyper grace. Manampalataya ka lang, kunin mo yung grace ng Panginoon sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Parang pagkakuha mo, Brad Chare, okay na, alis ka na. Yan, pagkakuha mo, alis ka na. Tapos pwede ka nang gumawa ng sarili mong gawa kung anong gusto mong gawin, mga kapatid. Pero ano ba yung grace na tinutukoy ni Apostol Pablo? Basahin natin dito sa Titus chapter 2, mga kapatid, yung grace na tinutukoy dito. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Amen. Sabi ni Apostol Pablo kay Titus, mga kapatid, praise God, amen, yung biyaya ng Diyos ay may dalang kaligtasan. O di ba, Pastor? May dalang kaligtasan baga, mga kapatid. Amen. Ang biyaya ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, napakitang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. May dala. Take note, mga kapatid. Suriin natin ang banal na kasulatan. Ang sabi ni Apostol Pablo, linawin lang natin, napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan. Yung biyaya ng Diyos may dalang kaligtasan. Mga kapatid, hindi magliligtas, may dala. Magkaiba yung magliligtas sa may dala. Yung biyaya ng Diyos may dalang kaligtasan. Sa verse 12,
nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan. Yung biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan, yun ang magtuturo natin sa atin kung papaano magtamo ng kaligtasan. Mga kapatid, ano po ang itinuturo ng biyaya ng Diyos? Pagtanggi sa kalikuan. Yung biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan, ang itinuturo sa atin, tanggihan ang kalikuan. Kaya kapag kinuha mo lang yung grace, tapos na bumalik ka sa dati mong buhay, sa mga malikong buhay, hindi yung grace ang dala mo. Ang totoong grace ay nagtuturo sa mga tao ng pagtanggi sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan. Mga kapatid, at ano pa? Mamuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Ang totoong nananampalataya sa grasya ng Panginoon, mga kapatid, dapat tumatanggi sa kalikuan. Mga kapatid, sa mga kahalayan ng sanglibutan, ang problema, lahat ng mga tumatanggap sa grace, nananampalataya sa grace, balik sila doon sa dati nilang buhay. Nakikipag-compromise sa sanglibutan. Kung ano ang uso sa sanglibutan, yun din ang kanilang uso. Kung anong ginagawa sa sanglibutan, yun din ang kanilang ginagawa. Walang pagkakaiba ang kanilang itsura sa mga makasanlibutan. Mga kapatid, karamihan po sa mga naniniwala sa ganitong aral, mga kapatid, ay mga walang pagkakaiba at walang pinagkaiba, mga kapatid, sa itsura ng mga tao sa makasanlibutang gawain. Mga kapatid, ang grace, mga kapatid, ng Panginoon na may dalang kaligtasan, nagtuturo sa atin, mga kapatid, na tanggihan ang kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan. At paano, mga kapatid, pagkatapos na tanggihan ang kalikuan at kahalayan ng mundo, anong sunod na gagawin? Mamuhay ng may pagpipigil at matuwid at banal. Kaya tama yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa Romans chapter 12 verse 2, "Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind." Mga kapatid, praise God. Kaya ang totoong tumatanggap sa biyaya dapat sumusunod sa itinuturo ng biyaya, ang pagtanggi sa kalikuan at kahalayan ng sanglibutan at mamuhay ng may pagpipigil, matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ang once you are saved, always saved, hindi po yan sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay false doctrine, false hope. Ang once you are saved, always saved. False doctrine, false hope, mga kapatid. Paasahin kanyan sa kundi kung ano ang sinasabi ng mga apostol, dahil sila po mismo ang nakakita, personal nilang narinig ang audible voice ng Panginoong Jesucristo, yung voice mismo ng Panginoon, at maging yung nakasama nila mismo ang Panginoong Jesucristo sa loob ng 3.5 taon. Mga kapatid, amen. Ang mga apostol, halos araw-araw kasama nila ang Panginoon. Kaya kung meron man tayong dapat paniwalaan kung sino talaga si Kristo, walang iba kundi yung mga apostol. Yung aral ng mga apostol, yung turo ng mga apostol, hindi yung turo ng leader ng relihiyon na ngayon lang lumitaw. Ngayong 1990s lang lumitaw, 1900s lang lumitaw, or 1800s lang lumitaw. Mga kapatid, amen. Praise God. Kung meron mang pinakamatibay na saksi na dapat paniwalaan sa hukuman, walang iba kundi yung mga taong nakakita mismo ng pangyayari. At naroon sila sa pangyayari. Mga kapatid, sino yung nakakita ng pangyayari at naroon sila sa pangyayari? Walang iba kundi mga apostol. Basahin natin mga kapatid ang Titus chapter 2 verse 13. Pakinggan natin mga kapatid kung sino si Kristo. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sabi doon sa Titus chapter 2 verse 13, si Jesucristo ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Apostol po ang nagsabi niyan.
Hindi po yan nakwentuhan lang, Brother Chari. Hindi yan nakwentuhan lang. Nakita mismo nila, nasaksihan mismo nila, naroon mismo sila sa pangyayari. Kaya kung meron mang nagsisinungaling sa panahon ngayon, yung mga tungkol sa pagkadiyos ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kung meron man nangangaral na tao lang si Kristo o tao si Kristo, sila yung mga tao na nakwentuhan lang. Mga kapatid, hindi talaga, alam nyo, sa husgado, Brother Chari, pagka tinanong ka doon, pag ikaw ay maging witness sa husgado, kailangan ang unang gagawin sa iyo ay itetest ang credibility mo. Kung talagang nagsasabi ka ng totoo, at kailangan pag nag-testify ka, hindi yung nakwentuhan ka lang, kundi dapat naroon ka sa pangyayari, may personal knowledge ka, na hindi ka lang basta nakwentuhan, kundi ikaw mismo naranasan, nakita mo, narinig mo, yun yung talagang totoong witness. Yun yung matibay na witness. Pero kung halimbawa, tatanungin ka ba, Chari, sino ba si Kristo? Wala ka naman dun sa pangyayari. Tapos sasabihin mo ay, tao lang siya, at tao siya, dakilang propeta, dakilang guro. Wala ka naman dun. Pag tinanong ka, nandun ka ba sa pangyayari? Sabihin ni Chari, wala pastor, nakwentuhan lang ako. Hindi ka totoong saksi. Sa katunayan, sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad, mga kapatid, kayo'y magiging mga saksi ko mula sa Jerusalem. Sino pong sinasabihan ng Panginoon dyan? Sa Book of Acts chapter 1, mga kapatid. Mga alagad po ang sinabihan ng Panginoong Jesucristo. Ang totoong saksi ay ang mga alagad. Sila yung mga totoong saksi kung sino ang Panginoong Jesucristo, kung ano ang naranasan nila sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya kung meron man tayong dapat paniwalaan kung sino si Kristo, walang iba kundi kung ano ang sinasabi at inituro ng mga taong nakasaksi sa Kanya. Pero kung nakwentuhan ka lang naman, ngayon ka lang ipinanganak, 1900 silang ipinanganak, 1800 silang ipinanganak, wala nga, ni anino nga ni Kristo, hindi nila nakita. Kahit nga ang damit ng Panginoon, hindi nila nakita. Pero ang mga alagad, mga kapatid, nung ang Panginoong Jesucristo nagkatawang tao, nakita talaga nila ng mukhaan. Kaya nga sabi ng Panginoon dun sa John chapter 14 verse 6 up to the following verses, mula ngayon, sabi ng Panginoon, siya'y inyong nakita at siya'y inyong nakilala. Mga kapatid, personal encounter ng mga apostol po yun. Hindi lang sila nakwentuhan, mga kapatid. Ano naman ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid? Colossians chapter 2 verse 9. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Sino ba si Apostol Pablo? Ano ba ang karanasan ni Apostol Pablo sa Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, alam natin. At sa mga hindi nakakaalam ng karanasan ni Apostol Pablo sa Panginoong Jesucristo, mababasa po natin yan sa Book of Acts chapter 9. Mga kapatid, na kung saan, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagpahayag kay Apostol Pablo, ng pangalan niya noon ay Saulo. Nagpahayag mismo ang Panginoong Jesucristo kay Saulo, na ngayon ay Pablo. Mga kapatid, kaya kapatid at kaibigan, ang mga apostol, yung mga kapatid, yung kanila pong mga sinasabi, hindi po base sa kanilang mga napakinggan, kundi kung ano ang kanilang mga naging karanasan at kung ano ang kanilang mga narinig. Personal encounter, personal knowledge, personal, mga kapatid, na impormasyon na sila po mismo hindi lang nakwentuhan kundi bagkus nakita nila, nasaksihan nila at naranasan nila. Mga kapatid, mga kaibigan. So, marami pa sana tayong talatang babasahin, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya lang ang oras natin ay limitado. Amen. Napakaganda ng ganitong mga pagtuturo. Napakaganda ng pangusap ng Panginoon sa araw na ito. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, yung mga aral na yan na prosperity gospel, universalism, hyper grace na once you are saved, always saved, mga kapatid, hindi po totoo yun.
false doctrine po yan. At maging yung denial of Christ's divinity. Kaya kung ang iyo pong paniniwala tao si Kristo, basahin niyo po ang talata Titus chapter 2 verse 13, Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid. Amen. And 1 John chapter 5 verse 20, 2 Peter chapter 1 verse 1, mga kapatid. Yan po yung mga sinasabi ng mga alagad. At basahin mo po ang John chapter 14, amen, verse 1 up to verse 10. Diyan po first time nagpahayag ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Amen. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo in the book of Acts chapter 1 verse 8, kayo'y magiging mga saksi ko. Sino yung mga saksi ko na sinabi na tinawag ng Panginoong Hesus? Mga alagad yun. Kaya sino ang dapat paniwalaan? Yung saksi o yung saksi ng chismis, mga kapatid? Kasi kung nakwentuhan ka lang naman, hindi ka totoong saksi. Saksi ka ng chismis, mga kapatid. Ang totoong saksi, sila yung mga nakaranas, sila yung mga nakakita sa Panginoong Hesus, sila yung mga na-encounter ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Pero kung wala ka naman dun sa pangyayari, hindi ka totoong saksi. Saksi ka ng chismis. Chismis lang ang nakarating sa'yo. Hindi naman talaga totoo. Kaya kapatid at mga kaibigan, mahal tayo ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa maling katuruan at maling pananampalataya sa atin pong paglilingkod. Naglilingkod rin lang naman tayo, lubos-lubusin na natin, tutuhanin na natin. Naglilingkod rin lang naman tayo, doon na tayo sa totoo. Dahil sayang ang ating paglilingkod kapag mali naman ang ating pinaniniwalaan at mali naman ang paraan ng ating paglilingkod. Sayang ang ating paglilingkod. Nauubos ang ating lakas, nauubos ang ating pong mga resources, nauubos mga kapatid, nagagamit natin ang ating pong mga oras. Pero at the end of the day, wala rin lang naman pala saysay sapagkat mali ang ating pong paniniwala, mali ang paraan ng ating paglilingkod. Mga kapatid, amen, naglilingkod rin lang naman tayo. Mga kapatid, tutuhanin na natin. Doon na tayo sa katotohanan para hindi masayang lahat ng ating mga pinagpaguran. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid at mga kaibigan. Salamat po sa inyo pong pakikinig at panunood. Marami pa sana tayong talata. Kaya lang ang oras natin ay limitado. Tayo po ay manalangin sa Panginoong Jesucristo. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang pagtatalakay na ito, na kung saan, Panginoon, hindi ito pamimersonal lamang, kundi ito po ay paghahayag ng katotohanan. Sapagkat sinabi mo sa iyong banal na salita, in John chapter 5 verse 39, John chapter 8 verse 32, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Panginoong Hesus, ang totoong magpapalaya sa tao, walang iba kundi ang katotohanan. Ang totoong magpapalaya sa tao, hindi ang relihiyon, hindi ang sekta at denominasyon. Ang totoong magpapalaya sa tao, walang iba kundi ang katotohanan. Walang saysay ang relihiyon, walang saysay ang sekta at denominasyon kung wala at hindi pinananahanan ng katotohanan. Sapagkat Panginoong Hesus, hindi ka nananahan sa kamalian, ikaw ay nananahan sa katotohanan. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang amin pong mga kababayan, ang amin pong mga tagapakinig, ang aming mga tagapanood, na mas manaig sa kanila ang hanapin ang katotohanan kaysa hanapin ang kasiyahan. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang aming mga radio listeners, Facebook Live viewers, in Jesus' name. Magpahayag ka po at magpakilala sa bawat isa. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nagbigay ng oras at panahon. Maraming salamat po, mga kapatid at mga kaibigan. Sister Angelita Ligoro, Sister Beth Angeles, good morning. Thank you so much for watching. Amen. And also, sa lahat ng mga nanood po sa atin pong Facebook page ng New Gen FM, Sister Rebecca Montemor, Brother Pastor Joel Tinoco, ang aking kaibigan. Amen. Sister Marlene Golyoso, good morning. Praise God, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Brother Emil Tapit, good morning. Praise God, pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Ann Bison,
Sister Dolor Quezon, mga kapatid, maraming salamat. Sister Angelita, praise God. And Sister Christy Disoyo, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli ako po ang inyong lingkod. Sa pangalan po ng atin pong pastor, Pastor Randy Rosare. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig. Maraming salamat din po sa atin pong mga Bible reader, Brother Raymar, Brother Chari, salamat po sa inyo. At sa atin pong technical side, Paring Box, maraming salamat po sa pag-assist, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Huwag po nating kakalimutan, lagi po nating tatandaan, mga kapatid, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.